Mukhang ayaw ng pamilyang Anderson na ilabas sa mga picture at video na sa pagka-aksidente ni Joaquin dahil makakaapekto lamang yon sa nararamdaman at sitwasyon ni Joaquin kapag nakita ito. Ayaw rin siguro ng mga to na pagpiestahan ng video o larawan ng asawa niya. Kinuha ni Zenaya ang kanyang phone at may tinawagan. Ilang ring lang ay sumagot na kaagad si Sky sa kanya. "Hello? Sky, nasan ka? Busy ka ba?" Bungad niyang tanong sa lalaki. "Nandito ako sa apartment ko, may Miracle. Bakit? May problema ba?" Sandaling hinimas ni Zenaya ang kanyang batok saka nagsalita. "Meron sana akong ipapagawa ulit sa'yo at kailangan ko ng tulong mo. Mahirap ipaliwanag dito sa telepono, kung kaya't pupunta na lang ako sa apartment ngayon." Sige, mag-aayos lang ako. Mag-iingat ka." Saktong ibinaba ni Zenaya ang telepono nang marinig niya ang boses ni Greta. "Kuya Kit, magandang hapon po." Natigilan si Zenaya at nang makabawi sa pagkagulat ay kagad niyang sinarahan ng laptop. Hindi pwedeng makita ng kanyang asawa ang mga articles na yon at baka maging masama pang pakiramdam nito. Hindi pa tuloy ang hilom ang sakit ng kanyang asawa, kung kaya't hanggat maaari, iniiwasan niya magkaroon ng trigger moment ang lalaki. Mabilis siyang lumabas sa kanyang office at umakyat papunta sa kanilang kwarto. Nagpalit siya ng kanyang damit upang maghanda papunta sa apartment ni Sky. Saktong nakabihis na siya nang magbukas ang pinto kaya napalingon siya kay Joaquin. Kita niyang pagkunot ng noo ng lalaki na makita siyang nakabihis. "May pupuntahan ka ba?" Tanong kaagad nito sa kanya. "Iyap, may pupuntahan lang akong importante pero babalik din naman ako kagad mamaya." Mas lalong kumunot ang noo ni Joaquin dahil sa sinabi niya. Kitang-kita rin niyang pag-aalala sa mga mata nito. "Late na. Anong oras na? Pwede bang ipagpabukas mo na lang yan?" "Sasamahan na lang kita." Umiling si Zenaya. Hindi naman pwedeng sumama sa kanya si Joaquin. "Hindi na kailangan, hubby. Sobrang importante ito kaya hindi na pwedeng ipagpabukas. Huwag kang mag-alala. Babalik din naman ako. And I will assure you magiging okay ako. Iingatan ko sarili ko." Sumeryoso naman ang mukha ni Joaquin. "Sasamahan na lang kita." Akmang mabibihis na rin ang asawa niya, ngunit kagad doon napatigil nang marinig ang tumutunog na cellphone nito sa bulsa. Kinuha ni Joaquin yun at tinignan kung sinong tumawag. Si Jared. "Baka importante yan." Nilapitan ni Zenaya si Joaquin at napasquat upang halikan ng asawa sa labi. "Meron naman ako mga bodyguards, hindi ba? Kung kaya't magiging okay lang ako." Malambing na sabi ni Zenaya sa asawa. Wala namang choice si Joaquin kundi ang tumango na lamang. "Okay, mag-iingat ka." Tumayo si Zenaya bilang sagot at tinalikan niya pa ulit ang asawa at agad nang umalis sa mansyon. Hindi nga siya nagkamali. May mga nakasunod na bantay sa kanya nang makaalis siya sa mansyon. Ilang minuto rin siyang nagbiyahe nang makarating sa apartment ni Sky. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto nito, tinawag ang pangalan ng lalaki. Binuksan naman kagad ni Sky ang pinto at pinapasok siya ng lalaki. "Mabuti at pinayagan ka ng asawa mo. Magagabi na. Hindi ka sinamahan?" Tanong ni Sky na mapansin si Zenaya lang nandoon. Gusto sana niya akong samahan. Mabuti na lang at tinawagan siya ng assistant niya. "Hindi kasi pwede siyang sumama sa akin kasi related sa kanyang ipapagawa ko sa'yo." Paliwanag ni Zenaya at kaagad na umupo sa sofa. Nakita niyang paborito niyang chocolate sa harap ng mesa. Kaya kinuha siya ng isa at kinain to. "Bakit? Ano problema? At anong ipapahanap mo sa akin?" Kunot nung tanong ni Sky sa kanya. Nilunok na muna ni Zenaya ang tsokolating kinain niya sa kanilingon ng binata. "Nalaman ko na rin sa wakas kung kailan at saan nangyaring aksidente ni Kit Joaquin. Pero problema, wala akong mahanap na kopya ng CCTV footage na nangyari. Alam kong pinadilit yun ng pamilyang Anderson at naintindihan ko naman sila. Ayaw lang nilang pagpiestahan ang nangyari sa aking asawa sa social media. Ayaw ko mang makita ang aksidente ng aking asawa, ngunit kailangan. Baka may mahanap pa tayong ebidensya o kaya naman baka matukoy pa natin na sinadyabang nangyaring trahedya o talagang aksidente lang." "So, may feeling ka na hindi aksidente yung nangyari sa asawa mo?" Tanong ni Sky sa kanya. Tumango si Zenaya bilang sagot.
Nang makitang seryosong mukha ni Sinaya na pasaludo si Sky sa kanya. Ako, si Sky Halton, biyasa sa technology, ay tutulungan si Sinaya Liza Anderson sa abot ng aking makakaya. Ngayon, ipaubaya mo na sa akin ang lahat ng ito, may Miracle. Talagang gagawin ko lahat upang ma-restore lamang ang CCTV footage ng insidenteng yon. Matapos sasabihin yon ay mabilis na pumunta si Sky sa office nito. Sumunod naman si Sinaya. Agad naman po si Sky sa swivel chair at tinrabaho ang ipinagawa ni Sinaya. Kitang-kita ni Sinaya kung gaano kabihasa si Sky sa mga codes. Mabilis din tong nag-type sa keyboard habang seryosong nakatingin sa malaking monitor nito. Isang oras nang nakalipas ngunit hindi pa rin tumitigil ang lalaki. Namamangha naman si Sinaya dahil hindi pa rin nangangalay ang kamay ng lalaki na sa harapan niya. Rinig na rinig niya ang tunog ng keycaps ng keyboard ng binata na para bang isang musika sa pandinig niya. Nakakailang kain na siya ng chocolates habang pinapanood ang ginagawa ni Sky hanggang sa tumigil sa pag-type ang binata. Nawala na rin ang tunog ng keycaps nito kaya napakunot ang noo ni Sinaya. Ano nangyari? Tanong ni Sinaya sa binata. Kitang-kita sa mukha ni Sky na nahihirapan to. Mukhang mahirap i-restore ang CCTV footage ng asawa mo. Talagang siniguro nitong hindi mare-recover ng ibang copy nito. Kailangan ko ng sapat na oras para makuha ang kopya, Dr. Miracle. Napangiti na lamang si Sinaya at napatango. Naintindihan niyang sinabi ng binata. It's okay, Sky. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita nirarush. Just take your time, malumani na sabi ni Sinaya. Tinignan ni Sky ang relo saka lumingon ulit sa kanya. Paano kung umuwi ka na muna sa bahay niyo? Alam kong nag-aalala ng asawa mo dahil isang oras ka na rin nasa apartment ko. Tatawagan na lang kita kapag nakompleto ko itong pinapagawa mo. Maabutin ba yun ng ilang araw? Napaingos ang lalaki sa kanapataas ng kilay sa kanya. Ilang araw? Mukhang minamalit mo ang kakayahan ko, may Miracle. Ilang oras lamang siguro at least 4 or 5 hours. Okay na to. Confident na sabi ni Sky kay Sinaya. Sandaling nag-isip si Sinaya. Eddie, hihintayin ko na lang ang 4 na oras lang naman pala. Maaga pa naman. Sagot ni Sinaya at napaka-cross arms. Napangiwi si Sky at napakamot ng ulo. Sa isip-isip na lalaki, patay talaga siya nito sa asawa nito. Baka sumugod pa to sa apartment niya. Makita lang niya si Kitwakin na madilim ang aura, kinikilabutan na siya. Sige, sabi mo eh. Yan na lang ang nasabi ng lalaki saka bumalik siya ginagawa. Hindi na makapaghintay pa si Sinaya na ma-restore ang CCTV footage kung kaya't mas pinili niyang maghintay sa apartment ni Sky. Alam niya at naniniwala siyang makakakuha siya ng clue sa video na yon. Talagang kailangan niya ito at makita upang lumabas ng katotohanan at malaman nila kung sino nga ba talagang traidor na gumawa ng masama sa kanila. Ayaw na rin niyang istorbohin si Sky kung kaya't lumabas na lamang siya sa silid nito at doon na lang naghintay sa living room. Doon na muna ako tatambay sa living room para makapag-focus ka. Nang makaupo siya sa sofa, kinuha niya ang kanyang maliit na bag para kunin ang phone at agad niya itong inon habang nakatingin sa loob ng silid kung nasan si Sky. Hindi niya may tatanggi sa sarili na kinakabahan talaga siya, ngunit may tiwala naman siya sa kakayahan ni Sky kung kaya't kinalma niyang sarili. Huminga siya ng malalim saka naghintay sa lalaki. Ilang minuto pang nakalipas, nakaramdam na ng antok si Sinaya. Pumikit-pikit na rin ang kanyang mga mata habang nakatingin sa loob ng silid kung nasaan ang kaibigan ni Sky. Minu-minuto'y napapahikap pa siya hanggang sa hindi niya na napigilan, napasandal na lang ang kanyang ulo sa sofa at tuluyang ipinikit ang mga mata. Hindi na malay ni Sinaya ng hawak-hawak niyang phone sa kamay ay dahan-dahang dumulas at nahulog sa sahig. Sa kabilang banda, kaagad na sinagot ni Kitwakin ang tawag ni Jared sa kanya. Boss, meron po ako nakalap ng mahalagang impormasyon tungkol kay Kendricks Ford. Sandaling nabuhayan ng loob ni Joaquin na marinig ang magandang balitang ipinahatid sa kanya ni Jared. Continue. Nang marinig yun ay kaagad na nagsalita si Jared sa kabilang linya. Si Kendricks Ford yung nagtitrabaho ngayon sa ospital ni Ma'am Zinaya ay isang impostor. Lumaki ang mga mata ni Joaquin. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Kendricks. Hindi na muna siya nag-react at hinintay ang sasabihin pa ni Jared. Ang totoong Kendricks Ford ay isang masipag at mabait na lalaki. Mahilig din ito sa mga bata kung kaya't palagi itong pumupunta sa orphanage para bisitahin ng mga bata dun. Minsan nagdodonate din to ng mga supplies para sa kanila. Meron din akong nalaman na pumupunta talaga to sa isang remote area para tulungan ng mga malnourished na mga bata doon. Ngunit hindi na siya ang pagkakataon. Namatay si Kendricks Ford dahil sa malubhang sakit. Tinignan din namin kung sino-sinong bumisita kay Kendricks Ford sa ospital.
kung saan siya namatay at na-admit ng ilang buwan at doon namin nakuha ang impormasyon tungkol kay Brian Abone. Siya lang ang bukod tanging bumibisita kay Kendricks hanggang sa mamatay ito. Kinuha rin namin ang head doctor ng ospital at nagtanong kung ano ang relasyon ng dalawa sa isa't isa. Si Kendricks at Brian Abone ay matagal na magkaibigan simula nung bata pa. Galing ang dalawa sa ampunan at doon na rin lumaki. Kinuha rin namin ang mga records ni Brian Abone at hindi kayo maniniwala. Naging pasyente ito ni Madam Sinaya sa dating tinatrabaho nitong hospital sa United States. Subalit yan lang ang aming nakuha dahil sobrang stricto at hindi nakikikooperate sa amin ng may-ari ng hospital. Hindi rin natukoy kung bakit na-admit si Brian Abone sa ospital kung saan nagtatrabaho si Madam. Nag-send po ako ng litrato ni Kendricks Ford noon at ngayon, pati na rin ang larawan ni Brian Abone. Kayo na pong humusga, boss. Alam niyang tapos na magsalita si Jared kung kaya't sumagot naman si Joaquin. Sige, naintindihan ko. Maraming salamat sa tulong mo. Matapos sasabihin yun, kaagad nang binaba ni Joaquin ang telepono. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinag-open ang mga larawan ng sanad sa kanya ni Jared. Sa puntong nag-loading ang mga picture, una nakita niyang pangalang Brian Abone. Sumikit ang kanyang mga mata at pinakatitigan ng larawang yon. Zinumpa niya ito at nag-isip ng malalim. Sa larawan nakita niya isang lalaking mataba, mahabang buhok kung kaya't natatabunan nitong isang mata at sobrang lamig din kung tumingin. Talagang nawiwirduhan siya ng isang tao kapag nakitang larawang to. Marumi rin kung titingnan ng lalaki na parabang hindi to naligo ng ilang araw. Ang labi nito ay talaga namang maputla pati ng balat nito sa katawan. Marami ring sugat ang sa braso sa kanyang pinagtaka. Ang mukhang ito, bakit sobrang pamilyar sa kanya? Sinumpa niya ng zinumang mukha ng lalaki upang makita ng malinaw. Brian Abone, bakit sobrang pamilyar mo? Bulong niya sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang sama na pakiramdam niya sa lalaking ito. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkamuhi at pandidiri ng matitigan ng mukha ng lalaki. Napasandal siya sa kanyang wheelchair at sandaling huminga ng malalim. Ilang oras din siyang nakatutok pa siya sa laptop niya at pinag-scan ang mga nakalap na impormasyon ni Jared. Napatingin siya sa orasan at napakunot ang noo. Late na, bakit hindi pa umuwi yon? Bulong niya sa sarili. Unti-unting nakaramdam si Joaquin ng pag-alala para sa asawa. Hindi ba't sabi nito ay madali lamang at 1 oras lang itong mawawala? Aba, ilang oras nang nakalipas. Mabilis siyang nagtipat may tinawagan. Nang makonektang tawag ay kagad siyang nagsalita. Nasaan ang asawa ko? Hindi pa ba siya umuwi? Malamig na tanong ni Joaquin sa mga tauhan niya. Pasensya na boss, pero hindi pa po lumalabas si Madam mula sa apartment ng isang binatang lalaki kanina. Mukhang malapit ang dalawa sa isa't isa. Ilang oras na rin po siyang hindi lumalabas doon sa apartment at hindi namin alam kung bakit. Ay boss, mawalang galang na po. Nung lumapit po ako sa pintuan ng apartment, narinig ko pong tinawag ni Madam ang lalaking Skyler. Siguro po'y palayo yun ang binatang lalaking nagmamay-ari ng apartment. Sigaw na isa pa niyang tauhan. Humigpit ang hawak ni Joaquin sa telepono nang marinig ang pangalang yon. Skyler. Ang pangalang yon, napalunok siya ng mariin sa kanapahinga ng malalim. Bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na nararamdaman. Hirap man siyang magsalita, ngunit pinilit ng sarili na sagutin ng ilan ng tauhan. Sige, pakibantayan na lang ang madam ninyo. Sabihin niyo sa akin kung pauwi na kayo, kahit na anong mangyari. Ang kaligtasan ng asawa kong una niyong prioridad. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, boss. Sabay-sabay na sigaw ng tauhan niya sa kanya. Si Sky, pinuntahan talaga ng asawa niyang lalaking yun. Sumikip ang dibdib ni Joaquin habang mahigpit na napahawak sa armrest ng kanyang wheelchair. Ang pait na naramdaman niya ay talagang bumalot sa kanyang dibdib. Pero kanina, alam niyang totoong sinasabi ni Zenaya sa kanya. Nagpaalam ang asawa niya, kitang-kita pa nga niyang mga mata nitong seryoso at walang halong pagsisinungaling. Alam niyang may pupuntahan si Sinay na talagang importante. Sinabi pa nga ng asawa niya na pwede naman siyang sundan ng mga tauhan kung kaya't wala siyang ipag-aalala. Isa lang ang alam niya, walang tinatago ang asawa niya sa kanya. Obvious naman na nagsasabi ng totoong asawa kung kaya't kailangan niyang maniwala. Maniwalang walang gagawing masama si Night Sky sa apartment nito. Pero kasi hindi niya malimutan kung paano tawagin ni Shania ang Sky na yon. Sa isip nga niya bakit ang first love nito. Isa pa, ilang oras nang nakalipas ngunit hindi pa umuuwi ang asawa. Anong ginagawa nito sa loob ng apartment ng lalaki? Sabi ng kanyang isipan ay walang ginagawang masamang asawa, pero taliwas naman ang kanyang nararamdaman.
Talagang ang puso niya ay parang tambol na tumitibok at hindi talaga siya mapakali kapag hindi pumunta doon at sunduin ng asawa. Maglilimang oras na itong nasa apartment ng binatang yon. Hindi ba't may karapatan na siyang mag-alala at sunduin ang asawa niya? Sobrang natatakot siya. Natatakot siya na kung talagang ito ang first love ni Zinaya, baka agawin na lalaki yun ng asawa niya. Natatakot din siya na biglang bumalik ang nararamdaman ng mga ito sa isa't isa. Sobrang natatakot siya na baka mawala si Zinaya sa piling niya. Ang nararamdaman niya ngayon ay nagpapapunit ng puso niya. Hindi niya maiwasang mag-alala. Kinuha niyang telepono at hinawakan niya ng mahigpit. Pinag-isipan kung tatawagan niya bang asawa o hindi. Ilang segundong nakalipas, huminga siya ng malalim at pinindot ang unang numero na nakashave sa contacts niya. Late na kung kaya't may rason siya mag-alala sa asawa, hindi ba? Samantalang si Sinaya na ngayon na natutulog ng mahimbing sa sofa ay naalimpungatan dahil sa pagring ng telepono niya. Napapapikit-pikit pa siya at napakunot ng noo. Hinahanap niya sa saigang kanyang tumutunog na telepono at walang tingin-tingin sinagot ang tawag. Hello, ano problema? Ang kanyang boses ay malumanay at namamaos. Halatang halata sa boses ni Sinay na kagigising lang nito. Natutulog ka? Tanong ni Joaquin na ngayon ni Nastatua. Nang marinig ang boses ay kagad na nakilala ni Sinaya kung sinong tumatawag. Sumilay ang ngiti sa labi ng babae sa kanagsalita. Opo, Habi. Nakatulog ako. Pasensya na. Ang silid ay napakatahimik kung kaya't rinig na rinig ni Sky ang usapan ng mag-asawa sa labas ng silid. Lumingon ang lalaki kay Sinaya at nagsalita. Bakit hindi ka na lang muna umuwi? Hindi naman pinansin ni Sinaya ang tanong ni Sky saka nagsalita. Tapos ka na ba? Okay na ba? Umiling lamang si Sky ng marahas. Nagkamaling lalaki, mukhang napakahirap talagang i-recover ang CCTV footage ng insidenteng yon. Hindi kayang 4 o 5 oras sa pagre-restore ng kopya nito. Napahinga ng malalim si Sky. Mukhang matatagalan pa ako dito, hindi birong pagre-restore nito. Sa kabilang linya rinig na rinig ni Joaquin ang boss ng lalaki kung kaya't napaluntok ito ng mariin. Para bang may nakabarang bagay sa kanyang lalamunan dahil hirap siyang lumunok. Nasa loob sila ng silid. Tanong ni Joaquin sa kanyang isipan. Mukhang close na close talagang lalaki ito sa asawa niya. Mas lalong humigpit ang kanyang hawak sa telepono na mapagtanto iyon. Talagang binabagabag at nilalamon na ng selos ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim at kinalmang sarili. Zinaya, nasan ka? Susunduin kita. Pangalan na ni Zinaya ang tinawag niya para sabihin o iparating sa babaeng seryoso siya at nag-aalala siya. Kahit na hindi ito ipupuntahan pa rin niyang asawa. Kailangan niyang makita ang asawa niya. Kailangan niyang mahagkan at makitang nasa tabi niya ito kung hindi talagang mag-aalala siya ng lubusan. Mabilis naman ang naramdaman niya kapag bumalik ang asawa niya sa tabi niya. Nang marinig ang sinabi ng asawa na palingon si Sinaya sa orasan. Napaawang ang kanyang labi nang makitang mag-aalauna na ng umaga. Mukhang naabutan pa siya ng madaling araw sa apartment ni Sky. Hindi niya napansin na nakatulog pala siya ng ilang oras sa sofa nito. Alam niya sintomas yun ng pagbubuntis. Talagang palagi inaantok ang mga buntis. Napailing si Sinaya sa kasinagot ang asawa. Wag na, Habi. Ako na lang ang babalik sa mansyon. Naputol lang sasabihin ni Sinaya nang tinawag siya ni Joaquin sa kanyang buong pangalan. Sinaya Lisa Anderson. Rinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki saka nagpatuloy. Gusto kong sunduin ka dyan. Doon lang na-realize ng babae na seryoso talaga to. Wala naman siyang nagawa kung hindi ang sabihin kung nasaan ang lokasyon ng apartment ni Sky. Nang makuha ay kaagad na nagpaalam ang lalaki at sinabing maghintay lamang siya doon at susunduin siya nito. Dahan-dahang napatayo naman si Sinaya at pumasok sa silid ni Sky. Kitang-kita niya pa rin natitipato ng keyboard at seryosong tinatrabahong pinapagawa niya. Sky, madaling araw na pala. Pwede mo naman yung tapusin mamayang 8. Matulog at magpahinga ka na muna. Babalik na rin ako sa mansyon. Maraming salamat sa tulong mo ngayon at pasensya ka na. Nang marinig ang sinabi ni Sinaya, ay tinigil ni Sky ang ginagawa at sinamaan siya ng tingin. Wala namang problema sa akin magpuyat ako. Huwag kang humingi ng pasensya sa akin. Talagang ayaw na ayaw ni Sky na humihingi ng tawad si Sinaya sa kanya. Para na rin niyang ate ito kung kaya't kahit na anong ipagawa nito'y gagawin niya. Isa pa, malaki ang utang na loob niya sa babae. Napatango si Sinaya at natawa ng mahina. Oo na, sige na. Basta't pagka-uwi ko magpahinga ka na rin. Huwag mo kong ihatid sa ibaba dahil susunduin naman ako ng aking asawa. You should go to your bed and take a rest. Salamat ulit, Sky. Tawagan mo ko kapag na-recover mo na ang CCTV footage. Matapos sasabihin yon ay lumabas na siya ng silid nito at sinarado ang pinto.